Ang kasong ito ay naganap sa Flushing Chinatown sa New York, isa sa pinakamalaking komunidad ng mga Tsino sa Amerika. Ang Main Street ay puno ng mga Chinese shops, tradisyonal na restaurant, supermarket, nail salons at marami pang ibang negosyo. Dahil sa pamilyar na kapaligiran at kaginhawaan, maraming Chinese immigrants ang pinipiling manirahan at magtrabaho roon. Dito rin nangyari ang trahedyang kasong tatalakayin po natin. Si Zhu Xiaomei ay 29 years old noon, isang immigrant na nag-a-adjust pa lamang sa buhay sa Amerika. Nakatira siya sa Queens, New York City at araw-araw siyang bumabiyahe papuntang Connecticut upang magtrabaho bilang nail technician. Ipinanganak si Xiaomei sa Fuzhou, Fujian Province sa timog silangang bahagi ng China. Galing siya sa isang ordinaryong pamilya at limitado lamang ang kanyang edukasyon, kaya maaga siyang nagsimulang magtrabaho upang suportahan ang sarili. Sa pamamagitan ng pagpapakilala ng mga kakilala, nakilala niya ang lalaking kalaunan ay naging asawa niya. Nagpakasal sila at opisyal na ipinarehistro ang kanilang kasal sa China. Matagal nang naka-emigrant sa Amerika ang kanyang mga biyanan at iniwan nila ang kanilang anak na lalaki sa China. Ilang sandali matapos ang kasal, lumipat din sa Amerika ang asawa ni Xiaomei upang makasama muli ang kanyang mga magulang. Noong panahong iyon, buntis si Xiaomei at kinailangan niyang manatiling mag-isa sa China. Naniniwala siya na pansamantala lamang ang kanilang pagkakahiwalay at umaasa siyang kalaunan ay kukunin siya ng kanyang asawa upang makapunta rin sa Amerika. Ngunit pagdating doon, iniulat na pinilit umano ito ng kanyang mga magulang na hiwalayan si Xiaomei. Hindi malinaw ang eksaktong dahilan kung bakit tutol sila sa kasal. Ngunit lalong naging magulo ang relasyon ni Xiaomei at ng kanyang mga biyanan. Sa mahabang panahon ng kanilang pagkakahiwalay, nakaranas si Xiaomei ng matinding emosyonal na stress, alitan sa kanyang mga biyanan, kalungkutan at kawalan ng katiyakan tungkol sa kanyang kinabukasan. Dahil dito, unti-unting lumala ang kanyang kalagayan sa pag-iisip. Matapos niyang manganak sa kanilang anak na babae, pumayag na rin sa wakas ang kanyang mga biyanan na dalhin sa Amerika ang mag-ina. Mukhang magkakasama na sana muli ang pamilya, ngunit hindi pa rin bumuti ang sitwasyon. Pagdating niya sa Amerika, lalo pang lumala ang alitan nila ng kanyang mga biyanan. Madalas magkaroon ng pagtatalo sa loob ng bahay, dahilan upang maging tensyonado ang kanilang kapaligiran. Sa isang punto, pinabalik pa siya ng kanyang mga biyanan sa China, kung saan muli siyang namuhay ng mag-isa sa loob ng ilang panahon. Bandang 2019, bumili ng bahay ang kanyang mga biyanan sa Whitestone area sa Queens, New York City. Pinabalik si Xiaomei sa Amerika at doon sila nanirahan kasama ang kanyang asawa, anak at mga biyanan sa iisang bahay. Nagtatrabaho sa construction ang kanyang asawa at nagbigay ito ng matatag na kita para sa pamilya. Magkalapit lamang ang edad ng mag-asawa at mayroon silang 7 taong gulang na anak na babae. Gayunpaman, sa mga social media account ni Xiaomei, tanging mga larawan lamang nila ng kanyang anak ang makikita at walang kahit isang litrato ng kanyang asawa. Marami ang tumingin dito bilang senyales na may problema sa kanilang pagsasama. Ayon sa mga kapitbahay, pribado at mailapang pamilya, bihira silang makipag-ugnayan sa mga tao sa paligid at madalas ay namumuhay lamang ng tahimik. Ngunit naiiba si Xiaomei sa iba pang miyembro ng pamilya. Inilarawan siya ng mga kapitbahay bilang palakaibigan at tumagalang. Madalas umano siyang makitang naglalakad kasama ang kanyang anak sa paligid ng komunidad habang nakangiting bumabati sa ibang tao. Samantala, ang kanyang asawa naman ay inilarawan bilang mainitin ang ulo at hindi pala kaibigan. Ayon sa mga kapitbahay, bihira itong bumati sa iba.
at madalas na mukhang galit. Ayon din sa mga kapitbahay noong tag-init ng 2021, ang huling beses na nakita nila si Chiao Mei. Hindi nagtagal matapos noon, isang nakakagulat na insidente ang naganap na umagaw ng atensyon ng buong komunidad. Isang gabi noong August ng taong iyon, nagising ang tahimik na komunidad dahil sa tunog ng mga sirena ng pulis. Noong gabing iyon, tumawag si Chiao Mei sa pulisya matapos niyang akusahan ang kanyang biyenan na lalaki ng panghahalay sa kanya. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa insidente sa buong lugar, ngunit walang nakakaalam ng totoong dahilan sa likod ng matinding alitan ng pamilya. Pagkatapos ng gabing iyon, umalis si Chiao Mei sa bahay nang hindi nagpapaalam kanino man. Gumugol po umano ng mahabang panahon ang kanyang mga biyenan sa paghahanap sa kanya bago nila ito tuluyang naiuwi muli. Ngunit matapos siyang makabalik sa bahay, kapansin-pansin ang malaking pagbabago kay Chiao Mei. Bihira na siyang lumabas o maglakad sa paligid ng komunidad tulad ng dati. Hindi na siya nakikitang kasama ang kanyang anak sa mga kalye o bumabati sa mga tao ng may ngiti. Naging mailap siya at halos palaging nananatili na lamang sa looban ng bahay. Nang maganap kalaunan ang trahedya, saka lamang napagtanto ng mga kapitbahay na ilang buwan na pala nilang hindi nakikita si Chiao Mei. May isa pang dahilan kung bakit ayaw pa ring umuwi ni Chiao Mei. Palihim na pala siyang nakikipagrelasyon sa ibang lalaki. Ang lalaking iyon ay si Wan Qiuming, isang 52 years old na Chinese-American na mas matanda kay Chiao Mei ng 23 years. Ipinanganak ito sa China noong September 1969. Noong 2003, habang nasa edad na 30s, lumipat siya sa Amerika bilang isang estudyante. Matapos ang kanyang pag-aaral, pinili niyang manatili sa Estados Unidos upang maghanap ng mga oportunidad sa negosyo. Sa paglipas ng panahon, nanirahan siya sa New York City, nagpakasal sa isang Amerikanang babae at nagkaroon sila ng 2 anak. Nakatulong din ang kasal upang makakuha siya ng green card at maging legal na permanent resident ng Estados Unidos. Gayunpaman, sa mga sumunod na taon, nahirapan ang kanyang negosyo at naging hindi stable ang kanyang kita. Dahil sa mataas na gastusin sa New York at sa pagpapalaki ng 2 nilang anak na nasa humigit kumulang 10 taong gulang, lalo pang lumaki ang pinansyal na pressure sa kanya. Kalaunan, isinuko ni Qiuming ang kanyang mga pangarap sa negosyo at nagsimulang magtrabaho ng full-time bilang driver. Unang nakakilala sina Chiao Mei at Qiuming noong 2019 sa isang pagtitipon ng Chinese community. Ilang sandali matapos makarating si Chiao Mei sa Amerika. Dumalo si Chiao Mei sa event kasama ang kanyang asawa na inimbitahan sa pribadong party. Sa pagtitipon, nilapitan ni Qiuming si Chiao Mei at nagsimula silang mag-usap. Napag-usapan nila ang kanyang buhay sa Amerika, trabaho at pamilya. Naging magaan ang kanilang pag-uusap at bago matapos ang party ay nagpalitan sila ng contact information. Matapos noon, naging limitado muna ang kanilang komunikasyon dahil pareho silang may asawa at abala sa kani-kanilang responsibilidad. Ngunit bandang Pasko ng taong iyon, nagpadala si Qiuming ng holiday greeting message kay Chiao Mei. Ang mensaheng iyon ang naging simula ng mas malapit nilang relasyon. Mula noon, mas madalas na silang magkausap at naging mas personal ang kanilang mga pag-uusap. Malaki na agad ang naging paghanga ni Qiuming kay Chiao Mei mula pa lamang sa una nilang pagkikita. Ngunit naiintindihan din niyang pareho na silang may sariling pamilya. Habang lalo silang nagiging malapit, mas madalas nangyayain ni Qiuming si Chiao Mei na lumabas. Inaanyayahan niya ito sa mga restoran at sinihan upang makaroon sila ng pagkakataong magkasama ng pribado. Matapos ang halos 1 taon ng lihim na pagkikita at nagsimula ang kanilang bawal na relasyon.
Upang maiwasang mabunyag ang kanilang relasyon, umupa si Xiaomi ng isang kwarto sa isang apartment building sa Main Street sa Flushing. Tuwing gusto nilang magkita, pareho silang gumagawa ng dahilan tungkol sa kanilang trabaho o mga appointment bago lihim na magkita sa inuupahang kwarto. Mas lalo pang naging madali para kay Xiaomi at Qiuming na ipagpatuloy ang kanilang lihim na relasyon nang kinailangang umalis ng asawa ni Xiaomi para sa trabaho sa loob ng 6 na buwan. Sa panahong iyon, mas madalas silang magkasama at lalo pang naging malapit sa isa't isa. Kalaunan, naging usap-usapan na rin sa mga kapitbahay at mga tenant ng apartment building ang kanilang relasyon. Madalas silang makitang magkasama malapit sa gusali at hayagang nagpapakita ng lambingan sa publiko. Napaka-generoso ni Qiuming kay Xiaomi. Pinipilhan niya ito ng mga mamahaling gamit, designer handbags at binigyan pa siya ng supplementary credit card upang malaya itong makagastos. Para kay Xiaomi, lalong naging malinaw ang pagkakaiba ng dalawang buhay na kanyang kinakaharap. Kay Qiuming, nakakatanggap siya ng atensyon, regalo at emosyonal na suporta. Sa bahay naman, halitan, kawalan ng respeto at pananakit mula sa kanyang mga biyanan ang kanyang nararanasan habang nananatiling malamig at walang pakialam ang kanyang asawa. Ayon sa mga usap-usapan sa lokal na Chinese community, nabuntis umano kalaunan si Xiaomi sa anak ni Qiuming. Umaasa raw siya na dahil sa pagbubuntis ay iiwan nito ang asawa at magsisimula sila ng bagong buhay ng magkasama. Ngunit ibang-iba ang naging reaksyon ni Qiuming kaysa sa kanyang inaasahan. Ayaw nitong panindigan ng bata at wala rin itong balak na hiwalayan ang asawa nito. Para kay Qiuming, posibleng ang relasyon nila ay isa lamang pagtakas sa kanyang nakakasawang buhay at hindi isang relasyon na handa niyang isakripisyo ang kanyang pamilya. Kaya pinatanggal ni Qiuming ang dinadala nito na labis na dumurog sa puso ni Xiaomi. Pagkatapos noon, sinubukan ni Qiuming na patahanin si Xiaomi sa pamamagitan ng pagkuha ng taong mag-aalaga rito habang nagpapagaling at pagbili ng mga mamahaling regalo para sa kanya. Hindi nagtagal, mas marami pang problema ang sumulpot. Nagsimulang makahalata ang asawa ni Qiuming dahil sa kahinahinalang kilos nito. Nagduda siya sa mga tawag sa gabi, madalas na pag-uwi ng late, malalabong dahilan at kakaibang paggastos ng pera. Kalaunan, lihim niya itong pinaimbestigahan at kumuha pa ng private investigator. Nakakuha ang investigador ng mga litrato na malinaw na nagpapatunay sa relasyon ni Qiuming at Xiaomi. Matapos kumprontahin ang kanyang asawa gamit ang ebidensya, iginiit ng asawa ni Qiuming na tuluyan na nitong tapusin ang relasyon. Nanganganib mawalan ng pamilya, humingi ng tawad si Qiuming sa kanyang asawa at nangakong puputulin na ang lahat ng komunikasyon kay Xiaomi. Ngunit matapos humupa ang sitwasyon sa kanilang bahay, lihim niyang kinontak si Xiaomi. Sa halip na tapusin ang relasyon, iminungkahi niya na pansamantala muna silang lumayo sa isa't isa hanggang sa humupa ang pagdududa ng kanyang asawa bago sila muling magkita. Tumanggi si Xiaomi sa ganoong setup. Lubos na siyang nahulog sa relasyon at gusto niya ng malinaw na kinabukasan kasama si Qiuming. Ayaw na niyang manatiling lihim na kabit lamang nito. Dahil dito, nagkaroon sila ng matinding pagtatalo sa inuupahang kwarto sa Main Street. Pagkatapos ng away na iyon, halos 2 linggo silang hindi nag-usap. Ilang sandali bago ang trahedya, nagpasya silang magkita muli. Noong araw na iyon, nagkita sina Xiaomi at Qiuming sa Main Street sa Flushing. Kumain muna sila sa isang Chinese restaurant bago bumalik sa apartment na inuupahan ni Qiuming.
May 3 kwarto at isang living room sa apartment. Isang kwarto lamang ang inuupahan ni Kiuming. Sa isa pang kwarto naman nakatira ang landlord na si Mr. Wang at ang kanyang asawa, habang ang kanilang anak na babae at batang apo ay nasa 3 kwarto. Noong araw ng insidente, umalis ang anak ni Mr. Wang papasok sa trabaho bandang alas 9 ng umaga at nakauwi ng alas 8 ng gabi. Nanatili naman sa bahay sina Mr. at Mrs. Wang buong umaga at nakita pa nilang paikot-ikot si Kiuming sa apartment. Bandang 12:30 ng tanghali, umalis sina Mr. at Mrs. Wang para mag-asikaso ng mga gawain at nakabalik lamang bandang 5:30 ng hapon. Sa loob ng 5 oras na iyon, si Kiuming lamang ang kilalang taong nasa apartment. Pagbalik ng mag-asawang Wang, napansin nilang nakasara pa rin ang pinto ng kwarto ni Kiuming habang may malakas na musikang tumutugtog mula sa loob. Dahil inakala nilang walang kakaiba, hindi na nila ito inistorbo. Bandang 8:30 ng gabi, dumating din sa bahay ang anak ng landlord at napansin ding sarado pa rin ang pinto ng kwarto. Pagdating ng 11:23 ng gabi, biglang nagbago ang sitwasyon. Narinig ng anak ng landlord ang malakas na sigawan mula sa kwarto ni Kiuming. Narinig nila ang pagtatalo ng isang lalaki at babae, kasama ang malalakas na tunog na tila may marahas na pananakit na nagaganap. Sa paniwalang may seryosong nangyayari, agad siyang tumawag sa 911. Hindi nagtagal ay dumating ang sirena ng pulis sa apartment building. Pagpasok ng mga pulis sa first floor lobby, nadatnan nila ang isang Chinese na lalaki na tahimik na nakatayo sa malapit, habang may isang Chinese na babae na walang galaw na nakahandusay sa sahig. Kalaunan ay nakilala ang babae bilang si Xiaomei. Napansin ng mga pulis ang dugo sa kanyang mga damit, lalo na sa bahagi ng kanyang mga pinti, pati na rin ang bakas ng dugong pahaba sa likod ng kanyang katawan na nagpapahiwatig na tila siya ay kinaladkad. Ilang sandali matapos iyon, dumating ang emergency medical personnel at kinumpirmang patay na si Xiaomei sa mismong lugar. Sinundan ng mga pulis ang bakas ng dugo mula sa lobby papunta sa apartment sa 2nd palapag. May nakikitang dugo sa paligid ng pintuan ng apartment na nagpapatunay na may naganap na karahasan sa loob. Pagpasok ng mga pulis sa kwarto ni Kiuming, tumambat sa kanila ang dugo sa halos buong kwarto. May dugo sa sahig, kutson, mga muebles at maging sa mga dingding. Nagkalat din ang bastag na salamin at natumba ang ilang gamit, palatandaan ng matinding pagkikipagbuno. Sa banyo, nakakita ang mga pulis ng 2 telang basang-basa ng dugo na tila ginamit sa pagtatangkang maglinis ng ebidensya. Sa loob naman ng closet, natagpuan ng mga pulis ang isang laundry bag na may lamang tuwalyang may tuko at isang tank top ng babae na nagpapahiwatig na may nagtangkang magtago ng ebidensya. Natagpuan din ng mga pulis ang mga mantsa ng dugo sa paa at underwear ni Kiuming. Nang magsagawa ng masusing autopsy ang forensic team, lumitaw ang nakakakilapot na antas ng kalupitan sa kasong ito. Ipinakita ng resulta ng pagsusuri na maraming pasa sa mukha at itaas na bahagi ng katawan ni Xiaomei. Mayroon ding mga sugat sa kanyang mga labi na posibleng dulot ng suntok o matigas na bagay. Gayunpaman, ayon sa pagsusuri ng mga forensic expert, bagamat masakit ang mga pinsalang ito, hindi ang mga iyon ang direktang sanhi ng kanyang pagkamatay. Nagkaroon ng matitinding sukat at malalalim na punit sa genital area ni Xiaomei. Pinaniniwalaan ng mga forensic expert na siya ay brutal na ginamitan ng isang matigas at mapurol na bagay na marahas na ipinasok sa kanyang genital area. Bukod pa rito, maging ang kanyang anal area ay nagtamo rin ng malulubhang lacerations, malinaw na resulta ng marahas na pag-atake gamit ang isang malaking blunt object na ipinasok sa kanyang anal area.
Matapos pagsamasamahin ang lahat ng resulta ng pagsusuri, narating ng forensic team ang kanilang pinal na konklusyon tungkol sa sanhi ng pagkamatay ni Xiaomei. Siya ay paulit-ulit na marahas na sinaksak sa pelvic area gamit ang isang mapurol na bagay sa isang brutal at walang awang paraan. Dahil sa paulit-ulit na pag-ataking iyon, nagtamo siya ng malawakang pinsala sa kanyang mga internal organs. Sa huli namatay si Xiaomei dahil sa matinding pagkawala ng dugo. Malinaw na isa itong mabangis at lubhang malupit na pagpatay. Hindi lamang nais ng salarin na kitlin ang buhay ng biktima, kundi nais din itong pahirapan at halayin siya sa pinakabarbaro at hindi makataong paraan. Kinabukasan, matapos ang krimen, formal nang sinimulan ng New York Police ang kanilang investigasyon. Ang pamilya Wang na nakatira sa parehong apartment ni Qiuming ay dinala para sa pagtatanong bilang mahalagang saksi sa kaso. Ayon kay Mr. Wang, mula nang makauwi sila ng kanyang asawa bandang 5:30 ng hapon hanggang sa dumating ang mga pulis kalaunan noong gabing iyon, walang ibang taong pumasok o lumabas ng apartment. Ang tanging taong dumating sa bahay sa panahong iyon ay ang kanyang anak na babae, bandang 8:30 ng gabi, at wala umano itong kinalaman sa insidente. Naging napakahalaga ng testimonya na ito sa investigasyon. Pinatunayan nito na si Xiaomei ay mag-isang kasama si Qiuming sa loob ng ilang oras bago natuklasan ng krimen, dahilan upang si Qiuming ang maging pangunahing sospek. Batay sa mga testimonya ng mga saksi at ebidensyang nakita sa crime scene, inaresto ng pulisya ang 52 years old na si Wan Qiuming kaugnay sa pagkamatay ni Xiaomei. Nabahala ang mga investigador sa naging kilos ni Qiuming matapos siyang arestuhin. Wala umano itong ipinakitang takot, pagsisisi o emosyonal na reaksyon. Nanatili itong kalmado at agad na humiling ng abogado. Kasabay nito, ipinaalam din ng mga pulis sa pamilya ni Xiaomei ang kanyang pagkamatay. Nang tanungin, inamin ng kanyang asawa na kilala nito si Qiuming dahil sa mga pagtitipo ng Chinese community. Ngunit sinabi niyang wala siyang alam tungkol sa relasyon ng dalawa. Noong November 3, 2 araw matapos ang pagpatay, iniskorta ng mga pulis si Qiuming mula sa presinto ng NYPD patungo sa korte para sa kanyang unang pagdinig. Mahigpit na sinusubaybayan ng media at ng local Chinese community ang kaso. Sa pagdinig, itinanggi ni Qiuming ang pananagutan sa pagkamatay ni Xiaomei at iginiit niyang inosente siya. Inamin niyang nagkita sila sa Main Street, kumain sa isang Chinese restaurant at pagkatapos ay bumalik sa apartment. Ayon sa kanya, wala nang ibang taong pumasok sa kwarto matapos iyon. Sinabi ni Qiuming na uminom umano sila ng alak bago sinabi ni Xiaomei na lalabas muna ito para manigarilyo. Ayon pa sa kanya, nakatulog daw siya sa isang upuan at nagising na lamang na wala nang malay si Xiaomei. Pagkatapos nito, binuhat niya umano ito pababa at tumawag sa 911. Nang tanungin siya tungkol sa napakaraming dugo sa loob ng kwarto at sa matitinding sugat ng biktima, sinabi ni Qiuming na hindi niya alam kung paano iyon nangyari. Hindi naniwala ang mga investigador at maging ang hukom sa kanyang kwento, ang kalagayan ng crime scene at ang mga sugat ng biktima ay malinaw na taliwas sa kanyang paliwanag. Dahil sa matitibay na ebidensya at mga hindi pagkakatugma sa kanyang testimonya, tinanggihan ng hukom ang kanyang piyansa at iniutos na manatili siya sa kustodiya. Sinampahan siya ng mga prosecutor ng 6 na kaso, kabilang ang second-degree murder, aggravated sexual abuse at tampering with evidence. Ang kasong tampering with evidence ay may kaugnayan sa pagtatangka umanong linisin ng crime scene at itago ang mga gamit na may tuko. Makalipas ang 6 na araw, muling humarap si Qiuming sa korte.
Sa kabila ng dumaraming ebidensya laban sa kanya, patuloy niyang itinanggi ang lahat ng paratang at hindi pa rin nagpakita ng anumang pagsisisi. Kalaunan, itinakda ng korte ang formal na paglilitis noong January 25, 2022. Gayunpaman, dahil sa mga pagkaantala dulot ng COVID-19 pandemic, natagalan ang legal na proseso at naipagpatuloy lamang ang paglilitis noong September 26, 2024, halos 3 taon matapos ang krimen. Matapos suriin ang lahat ng ebidensya, napatunayang guilty si Won Kyu-ming sa lahat ng 6 na kaso. Noong October 8, 2024, opisyal siyang hinatulan ng Queens County Supreme Court ng 25 years to life imprisonment. Nangangahulugan itong kailangan muna niyang magsilpi ng hindi bababa sa 25 years bago siya maaaring maging eligible para sa parol. Pagkatapos ng sentencing, inilarawan ng Queens District Attorney si Kyu-ming bilang isang lubhang mapanganib na indibidwal na hindi lamang gumawa ng matinding marahas na krimen, kundi nagtangkaring itago ito. Ayon sa mga prosecutor, matapos patayin si Xiaomei, sinubukan ni Kyu-ming na linisin ang crime scene gamit ang mga basahan. Itinago ang mga gamit na may tuko sa isang laundry bag at kinaladkad pa ang katawan ni Xiaomei mula sa ikalawang palapag pababa sa first floor lobby. Posibleng may planong alisin ito sa gusali. Ayon naman sa mga otoridad, ang mabilis na pagtawag ng anak ng landlord sa 911 ang posibleng nakapigil kay Kyu-ming na tuluyang maitago ang ebidensya o maitapo ng bangkay. Hanggang ngayon, nananatiling hindi malinaw ang eksaktong motibo sa likod ng pagpatay dahil hindi kailanman umamin si Kyu-ming o nagpaliwanag tungkol sa kanyang ginawa. Gayunpaman, naniniwala ang mga investigador na maaaring nakasentro ang alitan sa kinabukasan ng kanilang relasyon. Posibleng noong huli nilang pagkikita ay muli na namang pinilit ni Xiaomei si Kyu-ming na iwan ang kanyang asawa at tuluyang piliin siya ngunit tumanggi ito. Maaaring humantong sa karahasan ang kanilang pagtatalo. Naging isang malungkot na halimbawa ang kasong ito kung paanong maaaring mauwi sa nakamamatay na trahedya ang personal na alitan, pagtatago ng lihim at emosyonal na pagdepende sa isang relasyon. Nagtiwala si Xiaomei sa isang lalaking pinaniniwalaan niyang bubuo ng kinabukasan kasama siya, ngunit nagtapos ang lahat sa karahasan at kamatayan. Special shoutout po sa ating unang 5 channel member na sina Zia Mai 0585, Ligaya 9290, Heavy Nose R4B, Mary Rose Octavo 4120, at Janina 0220. Maraming salamat po sa pagsuporta. At shoutout rin po kina Shinonaga Evelyn, kay Cheryl Francisco from Mariveles, Bataan, Philippines, kay Nini Habasa from Nueva Ecija at Natividad Talabutab, kay Luz Deniso from Saudi Arabia, kay Ariel Cunanan from Binyan, Laguna, kay Loy Valiente, at kay Marlene Bautista from Baguio City. At sa inyo pong lahat na nanonood, maraming salamat po. At para po sa early access sa ating mga upcoming videos, join po kayo sa ating Crime Scene Tagalog Stories Fam. Nasa description po sa ibaba ang link. Ito lamang po para sa araw na ito. Magkita po tayo sa susunod na kwento. At sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!